Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong nangyaring assassination attempt kay former US President Donald Trump. May napanood akong video na nagsabi na ito palang pagkabaril kay President Trump na muntik namatay dahil ulo ang target kaya lang tenga lang ang natamaan. Na i-predict pala ito, may prophecy tungkol sa kanya na mangyayari ito at yung vlog sinasabi na prophecy kay Trump nagkakatotoo na. Okay, hindi ko inaasahan itong vlog na ito galing sa aking isang paboritong vlogger. Ang nag-upload ng vlog na ito walang iba kundi si Dr. Willie Ong. Matagal na akong nanonood sa mga vlog ni Dr. Ong kay tungkol sa kalusugan. For the first time na nag-vlog siya tungkol nito, more on spiritual, more on prophecy, more on political. Kaya okay, parinig ko sa inyo yung, I hope na makita nyo hindi ko pwedeng i-upload kasi baka makopyright ako, no? But iparinig ko, siya ito talaga. Yung link ng video ni Dr. Ong ilagay ko sa description box sa ating video para kayo na mismo ang makapanood. Okay, pakinggan natin si Dr. Willie Ong. Share sa inyo, sobrang kakaiba. Tingnan natin kung paano ko ma-share sa inyo. Pero magugulat kayo dito. Actually, for the past year, ito talaga po iniisip ko. Mapapansin nyo, magulo talaga ang mundo ngayon. Sabihin mo, Doc, bakit ito pinag-usapan mo? Yung mga prediction, yung mga near-death experience. Kasi nga po, hindi lang physical health ang importante sa atin. Kailangan din mental health tsaka spiritual health. Kasi kung puro physical health lang tayo, tapos selfish tayo, masungit tayo, hindi ka rin gagaling. Tsaka nakita ko, naaral ko na halos lahat ng home remedies, lahat ng remedies bilang cardiologist, internist. Siguro kaya lang gamutin ng doktor, baka 30-40% lang siguro. Karamihan ng sakit, hindi talaga mapapagaling. Kailangan ibang paraan. Kaya ito meron mangyayari. Magugulat po kayo. Bear with me with this. So, kung nababalitaan nyo, nung isang araw lang, na baril si Donald Trump. Diba? So, at the last minute, I'm sure napanood nyo na yung video, nung inikot niya yung ulo niya, maswerte inikot niya yung ulo niya. Kasi kung hindi niya inikot yung ulo niya, mababaril siya sa utak at pwedeng mamatay siya. Ayan o, inikot niya yung ulo niya. Pero, ang kakaiba dito, tignan nyo masyashock kayo, merong nakahula na, nakapredict ng mangyayari 4 months before. Na sakto sinabi niya. At hindi lang siya. Marami nagsasabi na maraming mangyayari sa 2024, magulo. Nakita nyo naman sa Pilipinas, itong 2024, ang pinakamagulo sa lahat sa atin, sa kasaysayan natin. Kaya tingnan lang natin. Doc Lisa, focus mo Okay, pakinggan nyo lang at tingnan nyo. There's going to be a new wave of patriotism, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Ayan, no? Tapos, papakita ko sa inyo yung actual video na sinabi niya. Ito, March 15, lumabas yung video, tatlo sila mga prophetic, mga Christian pastor to. Dito niya sinabi, makikita nyo, ayan, pakinggan nyo, yung actual na sinabi niya na predict niya 3 to 4 months ago. Pakita mo, Doc. Papakita ko na yung sound clip. And they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life
this bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And So, kung makita niyo po, lahat na shock kung paano na-predict nito ni Brandon Biggs. At dito sa YouTube channel niya, pwede niyo i-check. Marami pa siyang tinuturo, hindi lang dito sa prediction, kung hindi sa kalusugan. Okay, pati sa health, papakita ko mamaya. So, ganito po yung nangyari. Okay, so Mr. Brandon Biggs. Okay, pastor kayo ito. Grabe, no? March 15, 2024 na-upload ang video, kaya i-search ko mamaya. I saw Donald Trump. Sabi niya na I saw the bullet piercing his ear. And then lumuhod. Nagpray. And then on fire with Jesus. Grabe. Nakakapanindig balahibo itong mga ganitong prophecy sa so to me talagang it is an act of God, kasi yung ginamit na baril is may scope, telescopic yun there's no way na mag-miss siya, maliban lang kung yung galaw yung kung lang yung talagang nagsasalita, hindi masyadong ay talagang tama ang ulo, kaya lang parang lumingon so pag lingon niya, pag ganun ng ulo niya, o kaya na ipalayo yung ulo, yung tenga ang natamaan. Kaya ina-acknowledge ni President Trump na it's an act of God, sabi niya. Kaya let's fight it on. It's a battle between good and evil. Di ba nagdarasal tayo, mga kaibigan, na kasi natatakot tayo baka maipit tayo sa gera between superpowers, kasi itong nangyayari ngayon ng foreign policy ng ating Pangulo na sobrang matapang, foreign policy ng US President Joe Biden na gusto maging world power. Talagang gusto ni President Biden na girahin ang Russia, girahin ang China, kaya lang nagagamit naman sila ng mga proxy. So sa Russia, Ukraine ang proxy nila, kaya 3 taon na po ang giyera sa Ukraine. Kawawang mga Ukrainians. O tayo naman dito sa Pilipinas, lumalabas ngayon na gagamitin tayong proxy. Tayo ang makipag-away sa China. So delikado ang ating kalagayan kung magpapatuloy ang presidency ng isang Joe Biden. Kaya ang pag-asa po natin, Donald Trump, kasi napatunayan na po natin na iba ang foreign policy ni Donald Trump. Nakikipag-usap siya sa mga mga world leaders at ayaw niya ng gera. Yung gera lang niya is economic war, kasi make America great again, yon ang kanyang focus. So economic war, ayaw lang niyang napapalugi mga negosyo ng Amerika, ayaw niyang ninanakaw yung technology ng Amerika, kaya doon siya, matapang siya against China, kaya lang hindi siya makipaggera na parang mag-nuclear war or ano na. So tuwan-tuwa tayo nung nangyari yung first presidential debate na halos si President Joe Biden kitang-kita mo wala na siyang cognitive ability, mahina na, nagkadipo-dipo.
So lamang na ngayon si President Trump. Although dikit ang labanan, kaya lang all surveys are pointing out na mananalo si Donald Trump. Tapos ngayon, nangyari, assassination attempt. Naligtas siya. Kasi na-predict na i-prophesy na 4 months ago na mababaril si Donald Trump, kaya lang tainga lang ang matamaan at maliligtas siya, at tunay ngang naligtas. Okay? So ulitin ko, ang full video ni Doc Willie Ong, yung link ilagay ko sa description, at panoorin nyo ng gusto yung video niya para mas lalo maintindihan. God bless Philippines, God bless America, God is in control. Kaya let's continue in our prayers para sa kaligtasan nating lahat.